Hello guys, Empress Calma here. Ayan, nandito ako sa Sarja. Galing kasi ako sa Tashil para askasuhin yung aking labor case cancellation. So sabi ko sa jowa, diretso ako dito para makapagsimba. Kaso wala pa palang misa. So nagpray lang ako dun sa labas. Sa labas na siya, sa harap ng grotto. And then 20 minutes. And now, pauwi na nga ako. Akala, syempre, ang jowa ko nasa papuntang Dubai. Tinawagan ko. Sabi ko, bumalik at hatid uli ako pauwi. So, hinintay ko siya ngayon. Ayun, nag-pray lang naman ako para sana matapos na yung problema. Matapos na yung aking cancellation. At nag-pray ako na bigyan ako at gabayan ako ni Lord kung ano dapat kong gawin. At ano ang dapat kong pagdesisyonan. Guide lang naman yun nakakapagpalakas sa akin. See you again. Pauwi na ako. Nandito na siya. Ayan siya. Parating na siya. Pinatatawid niya ako. Tatawid na ako. Wait lang guys. Ito siya. Ayan. Sakay na ako. Bye-bye. See you guys later. 3 hours later. Welcome back! Eto na nga, nandito na ako sa bahay. Katatapos ko lang kumain. Naglinis na ako. Nagkusot na ako ng damit kasi sira yung washing machine namin. So, nagkusot ako ng bahagya ng ilang pirasong damit. Tapos, nagbihis na ako. Tapos, eto na, karap nyo na ako. So, alam nyo ba, may kwento ko lang. Dati kasi, 2 years ago, 3 years ago, nung kasagsagan pang okay pa yung trabaho ko, weekly talaga, everyday off ko, nagsisimba ako. Ang simbahan kasi dito malayo sa lugar ko. Ang simbahan lang dito doon sa Sarja. Meron din sa Abu Dhabi, hindi ko alam kung meron din sa Dubai. Sa Sarja kasi, doon ako dati nakatira, talagang kada day off ko, nagsisimba talaga ako. Tapos nung napalipat na ako dito sa Ajman, 2018, medyo dumalang yung pagsimba-simba ko. Pero nung sinwerte-swerte ang Empress at nakapagsahod ng maganda before, at nakakapunta ako, nakakasimba ako every off ko. But nitong mga last 2 years or almost 3 years nga, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako masyado nakakasimba. Swertehan na nga lang kung sa isang buwan, makasimba ako. Pero kung talagang kinakailangan, pipilit ako para lang makasimba kasi syempre kailangan talaga natin na hindi lang oo, nananalangin tayo every night o nananalangin tayo every day in our life, every morning, before we sleep, nananalangin talaga tayo. Kasi nga, sabi nga ni OG Diaz na every gising is a blessing. Totoo naman. So, ako talaga, palasimba naman sa Jaco dati. Pero nung nasa Pinas ako, hindi ha. Hindi talaga ako nagsisimba. Magsisimba man ako noon, hindi ko nga natatapos ang misa. Pero nananalangin ako, tapos, alis na agad ako. Kasi para sa akin dati, okay na yung manalangin ka ng ibigay mo lahat at sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa Panginoon sa loob ng kanyang tahanan. Ang mahalaga, nakapanalangin ka. So, hindi ko natatapos yung misa, umaalis agad ako kasi sa Pilipinas, kailangan mo talaga laging gumalaw. Kailangan mong trumabaho. Kasi iniisip ko lagi, paano yung bukas? Kasi nung maiba tayo, kasi nung nasa Pinas ako, nagtuturo nga ako, tapos choreographer din ako. Minsan kasi nagkakasabay-sabay na may turo ako sa umaga, may turo ako sa hapon hanggang gabi. So, walang chance talaga na para makapagsimba. Pero, pumipili talaga ako kahit saglit lang, makasaglit man ang simbahan bago pumunta sa trabaho. So, balik tayo dito. Eto na nga, minsanan lang talaga ako makasimba. At ngayong araw na ito, ginawa ko talaga napaka-espesyal yung pagsimba ko. Kasi nga, may problema kasi akong pinagdadaanan sa ngayon. Na yung visa ko natapos noong December 24. Then, matatapos yung grace period ko ng January 22. So, nung January 22, na pinakancel ko yung visa ko doon sa dati kong amo, hindi na-cancel. Oo, pwede niya naman niya makancel anytime. But the problem is, yung file ko ng case sa kanya before, nag-a-appear pa rin sa system.
Nagets nyo? Kasi before, bago ko umalis sa kanya, nag-file ako ng case laban sa kanya kasi nga, hindi niya ako pinasahod ng 4 na buwan. So, ang ginawa ko, nag-file ako ng case, tapos nag-resign na ako sa kanya. Dahil sa awa ko, at alam ko, nakikita ko din naman ang pagsisisi niya at paghihirap niya. Alam mo ba, laki-laki pa nung pwede kong makuha ang pera sa kanya. Umaabot pa yun ng 11,000 plus. Almost 12,000 na. Ano ba, sa almost 12,000 na yon, ang nakuha ko lang is 2,500. Dahil, and then after nun, kinancel ko yung case sa court. Kinancel ko siya. Last year, January also, same month, kinancel ko siya. Kasi naawa din naman ako sa kanya. Siguro ganun talaga tayo mga Filipino, talagang mababa yung loob natin at saka or sabihin na ng iba na tanga ako, bakit hinayaan ko. Kasi kung kayo din yung nasa kalagayan, kung makikita nyo siya na dumating yung punto na mas malaki pa yung sahod ko sa kanya, na dumating yung punto na makikita mo na nagdi-deliver na lamang siya ng mga parcel, tapos wala na siyang business, na hindi gaya dati na ang ganda-ganda ng mga business niya, kaso bumagsak yung iba, nadama yung salo na pinagtatrabahuhan ko. At ayun na nga, hanggang sa iisa kasi siyang anak, hindi ko na i-elaborate, basta yun na nga, pinakancel ko. So ina-expect ko na makakancel na ako automatic, kaso hindi ako pwedeng makancel kasi nag-a-appear pa rin sa system yung aking complaint. So inasikaso ko ito ng inasikaso sa labor. Tapos okay na, last Friday pumunta ako ng Tashil, inasikaso ko, okay na. As in, clear na. Pero, nung Monday, kasi walang pasok ng Saturday, Sunday, di ba? So, Monday, kahapon, inasikaso ko, ang sabi, hindi pa rin. Pero yung chinek ko yun sa akin, yung part ko, chinek ko, okay na, violated yung nakalagay. So, ibig sabihin, pwede naman na ako i-cancel. Ang problema, dun sa part ng aking amo dati, hindi niya ako makancel kasi nag-a-appear pa rin sa system yung complaint ko. So, ang ginawa ko today, day off ko, inasikaso ko uli. Sa 2 beses kong pagpunta sa Tashil, alam mo ba na, nung unang punta ko nung patanghali, okay na, cleared na daw. So, okay na. Ngayon, tinawagan ko yung dati kong amo. Sabi ko, pwede mo na ako i-cancel kasi cleared na, galing na ako sa Tashil. Then, right after that, hindi pa daw. I-check daw niya mamaya uli. So, kasi nga, nung 4 o'clock, 3 o'clock, 3:30 kasi, wala na, close na, hindi na, close, hanggang 4, close yung mga typing. So, hindi niya ma-check. So, nung 4 o'clock, hanggang 5 o'clock, hanggang 6 o'clock, chine-check niya, wala pa rin. So, nung right after that, tumawag uli ako, pumunta uli ako, tapos chinek ko uli, okay na daw, clear na. Tapos nga, eto, nung pag-uwi ko, hindi pa rin talaga. So, nung pag-uwi ko, hindi ko muna kasi padalwa na ngayong maghapon. So, sinabi ko sa partner ko na, tayo muna sa Sarja. Total, nandito na naman tayo. Tayo muna sa Sarja, kailangan ko magsimba. Kasi naditense na ako, nadidepress na ako. At saka, ayoko nang napipressure na ako. Kasi, ang laki na ng fine. From January 22 hanggang ngayon, gumugulong yung fine ko. So, talagang, hindi maaring hindi muna ako talaga dadaan ng church. So, naintindihan naman ako ni partner. So, yun nga, inatid niya ako sa church. Pagdating naman namin ng church, tinanong ko dun sa guard kung anong oras yung mass. Ang sabi niya, 7 pa daw. Dumating ako dun parang 6:30. Ngayon sabi ko, dito na lang ako mag-aano sa labas. Kasi naawa ako sa partner ko kasi kung hindi niya kasi ako maiintay ng matagal, pupunta pa siya ng Dubai. Ngayon, siyempre wala naman akong kapera-pera na. Kung meron man akong kapera-pera, kakaunti na lang. Budget ko na lang yun. Budget na lang, kumbaga sa buong, bago ko uli makuha yung sahod ko, diba? Yun. Tinawagan ko siya, nasabi ko, nasan ka na? Sabi niya, nasa Dubai na daw siya. Malapit na daw siya sa Dubai. Sabi ko, within 10 minutes ka ako, matatapos na yung pag-pray ko. Sabi ko sa kanya.
gusto ko na rin umuwi. Gusto ko rin magpahinga. Napagod ako. Hindi siya nagdalawang salita. Sinabi niya, sige, okay, babalik ako. Hintayin mo na ako dyan. Ayun, nagsasayon niya kanina. Nakita niyo naman, sinundo niya uli ako. Imagine mo, malapit na siya sa Dubai noon. Tapos, sinundo niya ako at inihatid niya uli ako dito sa Ajman. Tapos, bumalik uli siya ng Dubai. So, alam mo yung, doon ako naniniwala na talagang hindi sa lahat ng pagkakataon, madadaan mo lang sa pabanjing-banjing ng masang bagay. Talagang paghihirapan mo talaga. Talagang tutuunan mo ng pansin. Tutuunan mo talaga ng atensyon. Dahil kung hindi, wala talaga mangyayari. Kasi ako noong una, ang nangyari kasi, nag-ano na ako parang i-focus ko na lang doon sa bago kong amo yung sitwasyon na alam kong magagampanan niya kasi yung dati kong amo, binili niya nga yung salon ng dati kong amo. Binili niya yung salon ng dati kong amo para doon naman ako magtatrabaho. So, madaling salita, i-renew na lamang niya yung visa ko. So, umasa na lang ako na, sige, hindi mo ako kinancel ng December. So, ibig sabihin, bago magtapos ang grace period ko, ika-cancel mo ako. Doon yung inasahan ko. Kaya naman, bago magtapos yung grace period ko, chinek ko. Pagka-check ko, nalaman ko na hindi ako makancel kasi yun na nga, nag-a-appear pa rin yung complaint ko sa system. Kaya sabi ko, dapat pala noon pa ako nagpa-cancel. So basta, ang haba-habang kwento, ang haba-habang pangyayari na nakakairita, nakakainis. Hindi ko naman pwedeng maikwento ng detalye ang lahat-lahat kasi nga medyo syempre may masasagasaan akong pangalan tsaka ayoko namang masira yung ibang tao na dahil lang sa mga sasabihin ko, di ba? Ayoko magmukha silang masama at ako yung tama, di ba? So ganun lang. Nagsimba lang ako kasi talagang gusto ko nang ilabas yung nasa loob ko. Gusto ko talagang ibulalas yung nararamdaman ko. Nawala kasi akong pwedeng mapagsabihan. Yung partner ko naman, oo, susuportahan ako noon. Moral support, di ba? Ika nga. At saka inaasikaso naman niya ako, tinutulungan din niya ako sa ibang bagay. Pero hindi ko naman basta-basta maipapaliwanag sa kanya ang ganong sitwasyon na siya mismo ang tutulong sa akin na maayos itong sitwasyon na to. Kasi hindi naman, syempre, ako pa rin talaga yung gagalaw. Ako pa rin talaga yung gagawa ng paraan para matapos ang lahat ng ito. Gabay lang siya, ika nga, di ba? So, yun nga. Kaya ako, talagang hindi ako nagsimba ngayong araw na to. At talagang nilaanan ko ng panahon yung pagpunta sa simbahan. Hindi man ako naka-attend ng misa, ang mahalaga, naibulalas ko sa Panginoon ang nilalaman ng puso ko at yung gusto kong sabihin at yung mga dalangin ko, hindi lang para sa akin, hindi lang sa kapakanan, kundi para rin sa mga taong nagmamahal sa akin, lalong-lalo na mga kamahal ko sa buhay. Diba? Ganoon naman tayo kasi lalo pa ngayon, hindi relate ito sa mga OFW, di ba? Kahit nasa ibang bansa tayo, kahit nag-iisa tayo dito, wala naman tayong ibang iniisip kundi din kapakanan ng ating pamilya, di ba? Hindi lang yung kaligtasan mo ang dapat nating ipagdasal, kundi kaligtasan ng lahat. Oo, hindi man ako plastic na tao para sabihin kung buong mundo ay pinagdarasal ko. Dahil imposible namang gawan agad ng Panginoon na bigyang solusyon ng problema ng buong mundo. Utay-utayan, step by step, ika nga. Diba? Siyempre, sarili mo to, sarili ko to, pananalangin ko, yung sarili ko, at yung pamilya ko, at yung mga taong nagmamahal sa akin. So, yung hindi nagmamahal sa akin, hindi nangangahulugan na, hindi ko sila pinanalangin, diba? Kasi, in general naman yung panalangin ko. Hindi ko man binanggit ng buong mundo, at least, in general naman. Basta sinabi ko, yung mga tao nagmamahal sa akin, kung hindi nila ako minamahal, verbalidad, basta mahalaga, in general yung sinabi ko. Pero, pinokus ko syempre sa buong pamilya ko, lahat naman, sa mga nagmamahal sa akin at sa pamilya ko. So, ibig sabihin, para sa lahat na rin naman yun. So, yun na nga, ngayon, anong oras na? Alas 10:42 na ng gabi. So, time na para naman magpahinga. Hinihintay ko lang yung Kemilatek ko, hinihintay ko lang si partner para, ayun, sabay matulog, syempre. Oo, alam ko pagod yun. Syempre, paghahanda ko muna ng kape, paghahanda ko ng pagkain. Kasi nga, syempre, pagod. Uunawain din naman natin ang mga taong nangangailangan ng kalinga.
Diba? Okay, sige, maraming salamat sa pakikinig, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo naman ang aking kwento, paki-subscribe naman ako, tapos paki-share na rin at paki-pindot na rin yung notification bell at pindutin niyo yung all para updated kayo sa kalukahan ko dito sa aking vlog. Maraming salamat. Hanggang sa uli. See you in my next vlog. I love you all, guys. Mwah. Empress Calma.